Sabi nila, darating daw sa tamang panahon ang nakatadhana para sa'yo na kahit magtago ka, di ka makakawala sa nakaguhit sa mga palad mo. Kaya kung dumating na to sa buhay mo, huwag kang matakot na yakapin ito at huwag mo nang pakawalan pa ang nakalaan na magbibigay kulay sa mundo mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Masaya ako at walang ibang laman ng puso ko kundi ang taong kasama ko ngayon sa mga oras na to. Francis, medyo madulas yung daan ha. Mag-iingat ka. At saka, titingin ka palagi sa tinatapakan mo. Baka mamaya makayapa ka ng ahas. Oo na, mag-iingat ako para sa'yo, Eddie. Pero malayo ba yung pupuntahan natin? Malapit lang, Francis. Kunting lakad na lang at makakarating na tayo kaagad. At saka, anong gusto mong unahin? Mangunguha ba muna tayo ng rambutan at lansones? O uupuan mo muna ako sa kubo? Uy, Eddie. Ano ka ba? Tigilan mo nga ako sa kalokohan mo. Ayoko. Masakit daw yun. Francis, sa una lang daw masakit yun kaya dapat subukan natin. Eddie, ayoko. Hindi ako papayag. Tsaka kapag ginawa mo sa akin yun, dilipat na ako ng dormitoryo. Hindi na ako sasama sa'yo. Talaga ba, Francis? Kaya mo kong iwanan na mag-isa sa dormitoryo ni Aling Yoli? Tapos, iiyak lang ako palagi doon kasi iniwan mo ako. Tapos, malulungkot ako. Tapos, hindi na ako papasok kasi hindi na ako masaya. Tapos, ayoko nang mabuhay kasi wala ka na. Uy, Eddie, napaka-OA mo. Huwag kang umarte. Hindi bagay sa'yo. At saka, Eddie, ako ba mahal mo talaga? Oo naman. Mahal kita, Francis. Bakit? Nagdududa ka pa ba? Binigay ko na nga sa'yo lahat ng unang tikim sa buhay ko. Hindi naman, Eddie. Kaya lang, kailan ba naging tayo? Wala kasing date Kaya di ko alam kung kailan tayo magse-celebrate. Oo nga, no? Pero, ganito na lang, Francis. Basta anihan ng lansones at rambutan. Ibig sabihin nun, anniversary natin. Kaya kapag nakakita ka ng rambutan at lansones, maaalala mo na naging masaya tayo palagi. Eddie, masarap siguro yung rambutan nyo dito sa bundok. Oo naman, Francis. Pero mas masarap yung rambutan ko. Ay naku, Eddie. Teka lang, may kubo dun Yun na ba yung kubo nyo? Oo, Francis. Tapos may sapa sa gilid ng kubo namin. Pwede kang manghuli ng talangka dun. Talaga ba, Eddie? Wow naman. Bilisan na natin.
Wika ni Francis na nagmamadaling maglakad. Nasa parting sagingan kami ngayon tapos tatawid kami ng sapa at makalampas sa sapa, sa taniman naman ng niyog. At ayun, mararating na ang kubo namin. Kaya ito, pagtawid namin sa sapa, natatawa ako kay Francis. Kasi naman ayan siya, nadulas na. Francis, okay ka lang? Eddie, ang sakit pero okay lang. Kaya ito, tinulungan ko na siyang tumayo at aba, ang bilis niya masyado. Nagmamadali eh. Kaya ayun, nauna na siya doon sa kubo. At pagdating ko, aba, pagpasok ko sa kubo, nakita ko si Francis na nakaluhod tapos nakangiti. Francis, anong ginagawa mo? Eddie, parang nauuhaw ako. Pakilabas mo nga ng gripo. Ako naman eto, di na nagpapigil. Inilabas ko na yung gripo at si Francis, ayan, parang bata na uhaw at sabik. Napakapit na lang talaga ako sa bintana ng kubo. At habang pinagmamasdan ko ang tanawin sa labas, napapikit na lang ako. At eto na, muli na namang mapapawi ang uhaw ni Francis. Kasabay ng pagdaloy ng tubig sa sapa, napawi na ang uhaw ni Francis. At ako naman, eto, nangihina. Hindi ako napagod sa paglalakad. Pero pagdating ko dito sa kubo, naubos ang lakas ko. Napaupo na lang talaga ako at magpapahinga muna ako habang si Francis nakahawak sa rambutan ko. Eddie, itong pinakamasarap na rambutan sa lahat. Ang laki pa. Oo na, Francis. Ikaw talaga. Lagi mo na lang akong pinapagod. Eddie, kung ayaw mo hindi ko na ulitin. Sorry, napapagod ka pala. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na ulitin kahit kailan. Ano ba yan, Francis? Ang arte mo ha? Kahit mapagod ako, ikaw pa din ang pipiliin ko. Tsaka Francis, I love you. Bakit mo ako love, Eddie? Francis, love kita kasi mahal kita. Pareho lang naman yun, Eddie. Dapat love mo ako kasi cute ako, mabango ako, at higit sa lahat, unang tikim ka sa buhay ko. Francis, love kita ng sobra. Tara na nga, manguha na tayo ng rambutan. Kaya ito, inayos ko na yung sarili ko. Inubuan kasi ako ni Francis. At ito, aakyat na ako ng puno. At si Francis, manlilimot lang siya ng bunga. At si Francis nakakatawa kasi sa daming bumabagsak na bunga ng rambutan, ay di niya alam kung anong uunahin niya. Basta, kukuha ako ng madami para di magalit si Aling Yoli. At saka, bibilisan ko na kasi pauwi pa kami sa dormitoryo mamaya. Baka gabihin kami. Ayokong matrapik kami ni Francis. At aba, si Francis, nagulat ako sa kanya.
Kasi bigla na lang umakyat dito sa puno ng rambutan. At mula dun sa baba, may dumadaan pala na malaking ahas. Eddie, ang laki ng ahas. Natatakot ako. Francis, ano ka ba? Ahas lang yan. At saka kung takot ka, bakit lagi mong gusto tong malaking ahas ko? Syempre Eddie, ibang ahas naman yan. Natatawa na lang ako kay Francis. Kaya eto, pareho kaming nasa puno. At yung malaking ahas na yun, gumagapang na papalayo. Ay, nako, si Francis.